You breeze in the morning, every step is so golden. Oh yeah, breathing you slowly. I never thought you would open up for me. I promise I will give you the love that you want. Can you tell me the truth? 'Cause I'm longing for you, girl. I need to know what's on your mind. There's no reason to choose, 'cause I'm falling for you, girl. Only gets better when you're pulling down on me. Good morning. Andito tayo sa Panglao na ngayon. Dumating kami kahapon ng mga alas 4, alas 5 ng hapon. And ang lakas ng ulan kaya hindi kami nakapag-ikot-ikot unfortunately. But today, pupunta tayo sa Oceanica Resort dito sa Panglao. Morning. Grabe ang lakas ng ulan dito kahapon. Nung dumating kami, baha ng tubig itong buong lugar na to. Kaya dahan-dahan lang. And then for the entire night, kulog, kidlat, tubig, ulan, wala na. And since bagsak na bagsak ako kasi sakit na ng ulo ko dahil sa biyahe, wala na. Natulog na lang ako. Natulog ko ng 6 a.m. Nagising ako ng mga natulog ako ng 6 p.m. Nagising ako ng mga 6 a.m. na din. So mga 12 hours ang tulog ko kahapon. My first in a while. Then start natin ito. So ang pupuntahan natin ngayon, itong Oceanica Resort, is day tour lang tayo kasi medyo mahal yung actual na hotel nila. Pero marami siya mga activities sa dagat. And then later in the afternoon ay meron ding activities sa mismong farm nila. Although pinag-iisipan pa namin if gusto namin i-take on yung activity sa farm kasi baka basang-basa kami and baka pagod na kami sa water activity nila and mag-decide na lang kami na hindi na tumuloy. But for now, yun muna yung plano natin. Mag-breakfast tayo doon, tapos water activity in the morning and then farm in the afternoon. This is downtown Panglao pala, sa may Tawala area. And then sa right side, nandyan yung Henan. And then nandun sa likod actually yung sikat na Alona Beach. Next time natin pupuntahan nun, iniisip ko baka last na yon natin puntahan kasi nakailang beses na kasi punta kami dun eh. And then ang dami na kasing videos, mga YouTuber na pumupunta sa Panglao and then pumupunta sa Alona. Kaya mas gusto namin gawin yung mga hindi masyadong napupuntahan para at least may bago kayong mapanood. Pero ito yung basically pinaka-busy na part ng Panglao. Itong area na to. Pero pag lumagpas naman kayo dito, like lumiko kayo mamaya sa gagawin natin, wala na masyadong traffic. Yung sa Dawis area, wala na masyadong tao. Dito lang talaga sa Tawala busy. Okay, mag-concentrate muna ako mag-drive. Mamaya tayo mag-usap. Nakapasok na tayo guys sa Oceanica Resort. Pero day pass lang tayo dito. I don't know if na-mention ko yan kanina. Kasi medyo mahal yung actual stay sa hotel. Medyo malayo pa din ang gate nila sa mismong lobby ng hotel. So napapansin nyo, parang mga gubat-gubat pa itong nasa gilid namin. Mamaya i-discuss ko kung magkano ang day pass and kung saan namin nabili. Hindi ko pa masasabi ngayon kasi hindi pa ako sinasabihan ng asawa ko. Kaya asawa ko nag-book eh. Ayun, bawal daw mag-home. Mamaya na, kukunin ko yung information tapos i-share ko sa inyo. Okay, mukhang okay, parking area na dito. Huwag na tayong lumayo. Dito tayo parking. Day pass? Ah? Doon pa, dito yung parking. Okay. Sige. Ayusin ko muna yung buko, no? Kasi ang gulo. Ito kasi pag helmet, naiipit kasi ang buko. Anyway, andito na kami. And meron silang tennis court dyan. Ito yung mismong entrance na ng hotel. Ayan. Medyo maglalakad ka rin pala, no? Akala ko yung ano na talaga. Yung pagkababa mo is lobby na. Pero okay lang, hindi naman masyadong maganda.
Eto na ang Oceanica. Nandito kami ngayon sa dagat and lahat ng ito ay pwede nyong gamitin as part of the day pass. So if check-in ka or day pass, pwede mong gamitin ang lahat ng ito. May kayak din doon and then yung pool kanina nandun sa labas. Pwede nyo na gamitin for the entire day. Merong sinabi si Kuya na coupon. May third option pala para makapasok dito, yung coupon daw. Ang sabi niya, hindi ko alam specifically kung ano yon, pero ang sabi niya is consumable daw yon. So hindi daw kasama itong mga to. Depende siguro sa binili mong klase ng coupon. I don't know. Search nyo na lang what that is. Pero ngayon, ang gagawin namin is umorder kami ng pizza. That will be the breakfast. And then maliligo na agad kami. And then titingnan na natin mamaya kung makakagamit tayo nung kayak nila. Yan. Wait lang. Ang ganda na buhangin nila. Pinong-pino. Night truck, no? May mga trucks. Baka may mga dumadaan diyang truck. Okay. Kalma kayong tubig, no? Wallet, cellphone. Baka may wallet dala. Baka may cellphone dala. Okay. May mga konting bato-bato lang yung, hindi siya pure sand yung tubig, yung sand niya dito sa mismong tubig. Gaya din doon sa Bituon Beach sa Anda, yung mga parang shell na na sand. Anyway, naligo na ako. Ayayo. Wait lang. Kinakagat ako ng islam yan, Kasi ginapako ko sa islam, Kasi siya ng islam, Para yata kipugo niya, Ano daw? Dili roy katkuan na niyo trained manggani kay na siya. Good morning, doggy. Kitong asa. Ayun yung asawa ko na siya nagpo-float na lang siya. Okay, mag-float tayo, mag-float. Ang aming pagkain. Thank you, sir. Grabe, inubos namin yung pizza ng parang wala lang. Ngayon na una ako. Kaya order muna tayo ng
ng mango shake. Sarap tong pizza nila, pulled pork. Tapos akala ko, kasi typically mga kung ano nakalagay lang, ang daming parang mga extra. Ang cheese nila parang may pulled cheese din na effect. Kaya gusto ko na ngayon mag-order ng additional. Ano lang, shake lang muna tayo. Asa, pa-order may additional mango shake do kabuk. Katong dito lang ka April lang gyapon. Okay. Thank you. Ang oras ay alas 12 na ng tanghali. For a while, nandun lang kami, tumatambay lang talaga kami kasi gusto din naman namin magpahinga. So nakaupo lang kami doon sa beanbag, uminom-inom ng mango juice, and then nagsiselfone lang. Hindi pa nga ako makatulog sa relax ng lugar. Anyway, so ito itsura niya pag alas 12 and medyo mainit. Medyo marami na siyang tao, pero okay pa din naman, hindi pa rin siya crowded. May mga vacant seats pa din. Yan, pwede nyo i-move konti yung mga umbrellas na yan para hindi kayo mainitan. Pwede tayong tumambay. And ito din pala ang na-realize ko. So pag ganyan, nakikita nyo na clearly yung dagat. Yung mga green na part, yan yung sand na area. Yung may mga darker spots, yan yung mga seaweeds na may mga seaweeds na area. Ang ginawa kasi namin is doon kami naligo, doon banda. So kaya siya maraming seaweeds. Kung dito ka pala sa medyo harap, mas mas sandy na yung place. And then yung sand niya is hindi yung makoral na pinakita ko kanina, mas more on siya sa ganitong sand siya. So kung gusto yung maligo, mas magandang maligo dito sa area na to as opposed to dito, doon. But for now, ako lang kasi ayaw nung asawa ko, nandun siya nag-chill. Gusto kong mag-kayak. So kukunin ko yung kayak activity na good for 30 minutes. Nitos plastic, oy! Wait lang. Panuwang inito sa plastic, oy. Actually, marunong na ako magkayak. Nagkayak ko dati sa... Saan ako nagkayak last? Sa Siargao. Sa Siargao ako last nagkayak kasama ng mga katrabaho ko. Na-try ko na to eh. Kailangan lang practicein ulit. Wala guys. Hindi nyo makikita pero like ang ganda ng tubig dito na side. Walang yung mga lumot-lumot. Yung seaweeds pala, walang seaweeds. Hindi nyo man alam na hindi ako marunong ito. Nagbabalance pa, hindi pa ako makabalance. Okay, so nandito na pala ako ngayon sa laot. Hindi ako marunong gumalaw. Siguro pag bubaba ako dito, languyin ko na lang kaya pabalik. Kamayin ko na lang kaya, ganyan. Ganito na lang ako, magumagalaw pa ako pag ganito. Hindi ko marunong. Tingnan nyo, oh. Ganda ng dagat. Buhangin na yung nasa baba. Subukan ko nga talaga, yung totoong subok.
So if hindi nyo makita na maayos, dahil hindi na ako nagbabantay ng camera, tinatry ko na talagang ayusin to. So, dyan ka sa pako. Yan. If makikita nyo okay, kung wala, okay lang din. I'm actually moving. Good luck right there. It's still recording. Pagkatapos kong tumilaob sa kayak, I spent the next 25 minutes hinahanap tong GoPro. Ay, tong camera ko. Nanghiram ako kaila kuya yung mag-ama doon na naglalaro with his kids. Nanghiram ako ng goggles para hanapin to sa dagat. Nung hindi talaga kaya, nanghiram ako ng snorkeling materials kaila kuya lifeguard. And for 25 minutes, grabe ang ikot-ikot ko hanap dito. Naipit lang pala siya sa tila, sa banggang paa ng kayak. Grabe. Okay, papunta na kami ngayon sa next destination natin. Never ko na talaga malilimutan itong Oceanica sa kabang binigay niya sa akin kanina. This is South Farms, part ng Oceanica na resort, and this is the last stop for the day, not including dinner. And ang ganda ng mga aso nila. So hindi ko pa alam actually kung ano ang andito. Ang alam ko lang is farm siya, may feeding, may view of the animals. Tingnan na natin kung ano ang meron. And it's almost, I think it's 5 PM na. Patapos na din ang araw, so let's go. Nandito kami ngayon. Ang plan is pag ganito, prawn farm, livestock, koi pond, and then dito. Kasi fortunately, alas 5 na and until 6 PM lang sila. So isang oras lang tayo mag-iikot. So dyan, huli ka ng tilapia, tapos papaluto mo dito sa restaurant, pero hindi na natin gagawin yon. Kasi una, kulang tayo sa oras. Second, sakit na ng tiyan ko, kakakain buong araw. So yung mga nandun kanina is for luto yon ng mga catfish and tilapia. And apparently, yung catfish is 135 per 100 grams lang. Gusto ko nyo magpaluto. Ano ka na doon? Bawing-bawi ka na busog ka na doon kung gusto mong i-try. Ang tilapia, hindi namin na-check kung magkano. And ang paluto daw is until 8 PM. So, I don't know, kasi ang farm mismo is until 6 lang. Pero ang paluto is until 8. So, baka magko-close na yung farm kasi siguro nga madilim nga na din naman. Pero kung gusto nyo kumain yung restaurant doon, hanggang 8 pa daw siya pwede. Ito dito is catch and cook din, mga bangus. Bangus daw ang nandito. Kakaiba itsura ng bangus na dito, oh. Parang tilapia.
So, medyo malaki din yung farm nila. Hello. Hi. I'm really sorry to disturb you. Lalaki siguro. Ah, hindi. Mga inahin din. Akala ko lalaki. And then, andun, may mga manok sila doon. Nakikita nyo ba yan sa Instagram Reels, yung mga cute na mga baboy? Every time talaga nakikita ko doon, malapit na talaga ako maging vegetarian dahil sa mga, ayun na anak. Yan ang sinasabi ko. Oh, mga ganyang nakikita ko, ay nako, magiging vegetarian talaga ako eventually. Hello mga sheep. Ay, ito pala hindi nakita sa camera eh. Uy! Kuya, hinay-hinay lang. Nauuntog ka eh. Hi. Yan sila mga sheep. Ayun, may isang nakawala sa labas. Bakit ikaw nasa labas? Ay, marami sila. Ano ba itong kinakain nila? Actually, mukha lang talaga silang kambing. Mukha lang silang kambing except sa yung mga wolves nila. I don't know kung kita nyo yan. Naka-zoom na lahat. May wool lang sila. Yun lang difference nila sa sheep. Pero kung titingnan nyo, like yung mukha nila, like ito, itong mukha nito, mukha lang talaga siyang kambing. Ayan. Diba? Kung wala lang, kung hindi lang yung sila mga wool, para lang din silang kambing yung itsura nila. Pati yung mga sound nila parang kambing lang din. Bakit ikaw nasa labas? Baka hindi mo ko naintindihan. Ano ikaw nasa gawas? Look, kaon na ba siya? May takot ako dito ng bata ako eh. Kalak! Ay, wala silang kuwan. Hindi nila alam yung message na yun. Kalak. Wala talaga, hindi nila alam yun. Inaway na ako ng asawa ko, pinapamadali niya ako. Sabi kasi namin 1 hour lang, mabilis lang kami. Sabi ko, mabilis lang ako. Mabilis ka lang pag nakakita ka ng bagay. Kahit alam mo na kung ano yun na tumitigil-tigil ka. Ganyan talaga. Ano to? African spurred tortoise. Ito nga siya. Tortoise. Hello, Mr. Tortoise. No, naka-open naman yung eyes. Hello. Doon mo din sa kabuko naman po isa sa likod. Oh. Will you move for me? Galaw-galaw. Wala. Chill. Nilihok niya ulo. Ayun doon yung kabayo pala. So umikot lang kami. Galing kami doon. Tapos umikot kami doon. Yung mga nakita natin. And then dito na tayo bumalik. Ganun pala. Mas maganda to guys in real life. Hindi makaya makuha ng camera ko yung ganda ng itsura ng parang naka-arc yung mga bamboo shoots here and then yung mga tanim-tanim dito sa side. Yan. May mga quails nila doon, oh. Na-sprain ka? Yun, yung kabayo, isa yun. Wala na siyang pagkain. Kinain ng manok. Naiinis na yung asawa ko kasi ang usapan namin, like mabilis lang kami. Ako tong every time na may nakitang something, is gusto kong tingnan. Even if like say for example yung koi, yung baboy na reklamo niya, hindi ka pa nakakita ng baboy. Like, alam ko naman may ilang kaming baboy dati, pero like last time ko nakakita ng live na baboy is
9 years, 10 years ago. Parang ganyan lang. Feeling ko kasi ganito talaga mga lalaki. Mabilis kami ma-distract and then mababa lang ang happiness namin. Like mabilis kaming mapasaya. Kaya itong mga malilit na bagay na to, is tuwang-tuwa na ako. At least yun yung parang understanding ko sa mga nangyayari. Yan yung asawa ko. Nauna na siya. Ginagano na ako asawa ko. Hindi siya na. Anyway, so I think this is a good time to discuss yung mga nagastos namin sa tour namin dito sa Oceanica. So nakuha namin to lahat sa Klook. 888 yung day tour ng mismong resort plus yung farm. Kung gusto nyong kunin ang buffet breakfast instead of the farm, 1288 siya. Kung interested kayo doon, much better to get that kasi yung mismong buffet breakfast nila is 1288. So kung kinuha yun, resort na sana yun plus the mismong buffet breakfast. Pero itong amin, 888 lang. Resort and then yung farm, hindi kasama ang buffet breakfast. Now, tingnan nyo na lang sa Klook, hindi ako magbibigay ng link sa baba kasi baka magbago ang mga link, hindi din man ako affiliated sa Klook. Tingnan nyo na lang din. And then, if interested kayo magstay doon sa Oceanica, yung check namin last is nasa mga 10K ang per night. Tingnan nyo na lang kasi nagbabago yun, depende sa season. Hello. Hello. Hello ka. Lah, sugang biroy. Color. Disney princess na ko. May mupasa na ako mag Disney princess me. Mupasa na ako nga Disney princess. 1, 2, 3. Ako food. Tsaka wala na ako. Wala siya pat kaysa ako. Wala na akong food. Dito na saya. Dirang. Hindi ko ano gano'n mo siya. Kito siya kaya ako siya problema. Siya, ano sa mga sila naman sila dali. May mga bagay lang talagang nakikita mo tapos gusto mo na talagang itry. Bullshit. Ano day? Andito kami ulit sa hito catching. Gusto ng asawa kong kumain ng hito. Ay, ayun siya. Namimili na ng hito. Yun. Time is 5:52 and then nag-decide na kami na mag-snack lang ng catfish. 350 grams na hito, stone grilled, 135. So almost 500 din ang cost nito. I don't know lang if nakakain to mga bulaklak na to, pero feeling ko daisy naman to, hindi dapat kinakain yan. So, may duck na lumalapit kasi sa amin. Naubos na namin yung hito. Like, ang bilis namin naubos. And, mango shake ulit. Hindi ko na mabilang kung ilang mango shake ko today. Pero, masarap pa din. I think that's it for the night. That's it for the day. Then, good night from Panglao, Bohol. Pero, bukas may gagawin pa tayo. Depende, hindi ko pa alam kung anong edit to, pero see you when I see you.